Eto po, si Trillanes, nag-aala Nostradamus ngayon po mga kababayan. Bakit nasabi ni Mark Ramos na Nostradamus? Kung inyo pong matatandaan, mga bossing, dati tinatawag natin kung ano-anong tawag natin kay dating Senador Trillanes, mga kababayan, ano? Nandiyan yung tawagin natin na Trililing, nandiyan yung tawagin natin na sundalong kanin, mga kababayan. Oh. Pero, nung panahon po na nanunungkulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, banatan silang dalawa eh. Kabit-kabila po mga bossing eh. Tayo naman. Oo, yan na naman, si Trililing na naman, ganito, ganyan. No? Tawag dito, wala nang masabing maganda yan, porkit kasi dilawan, ganyan, kasi pinklawan, yan si Trililing na ganyan, ganito. So ngayon, mga kababayan, yung batuhan nilang ganon, ng mga kani-kanilang pagbibintang, mga kababayan, napapansin ko po, unti-unti po, no, na kumbaga, nagkakatotoo yung mga sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, mga kababayan. Nung una, eto, umpisa, kung hindi nyo kung matatandaan nyo po, mga bossing, di ba? Nung umpisa, yan si Trillanes, balik-balik yan sa China. Pabalik-balik yan sa China, nakikipag-usap ng secret, no? Doon kaila Xi Jinping. Oh, yun yung bato ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, re-rest back naman si Senator Antonio Trillanes. Eh si Pangulong Duterte, siya yung ganito. Ay, hindi pala tinatawag na Pangulo ni Senator Trillanes si dating Pangulong Duterte. Eh si Duterte, sila yung ganito, ganyan. Tapos ibibintang sa iba yung ginagawa. So ngayon, isa to, no, mga kababayan, sa nakikita natin na yung mga sinasabi dati ni Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, unti-unting nagkakatotoo. So ngayon po, diyan sa West Philippine Sea, mga bossing, ibinintang nila no? Ibinenta na ni Trillanes yan. Oh, kaya pabalik-balik yan. Ngayon, ang lumalabas po mga kababayan, no? Ang napapansin ng taong bayan ngayon at lumalabas sa mga balita ngayon, mga bossing, eh si dating Pangulong Duterte, no? Ito po ay mayroong karagdagang patunay, no? Nung nagsalita si dating spokesperson ni PRRD, ni FPRRD, na si Harry Roque. Ang dada kasi ni Harry Roque, lagot siguro to si Harry Roque. Ang daldal mo, hindi ka Alam niyo po mga kababayan, nakikita ko si Spokes Harry Roque, dating spokesperson, hindi po nakakatulong doon sa kung ano man yung agenda po ng mga Duterte, mga kababayan. Hindi po nakakatulong, bagkos parang siya pa po mismo yung nagpapalubog. Hindi kaya Trojan horse to doon sa kabilang kampo, mga bossing? No? So ibinintang dati kay Senator Trillanes na si Trillanes pabalik-balik ng China yan, ibinebenta ang West Philippine Sea. Pero nung nalaman po natin sa mga balita at mismong sa bibig na po, no, ni spokesperson, dating spokes ni PRRD, no, na sila po pala, no, si dating Pangulo po pala, yung merong gentleman's agreement, mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, hindi daw po ito secret deal. No? Kaya lang, bakit ngayon lang ngayon lang natin narinig, mga kababayan? Bakit parang ngayon lang po lumalabas sa mga news kung hindi secret deal? Eh tayo naman po nagtatanong lang. Di ba? Mga bossing, yung mga bank account, naipaliwanag din. Sabi ni Jing Panganiban, ampalaya ka. Hindi, ang ulam namin ngayon, ang niluto ko po ito, ayan. Nasa lamesa kasi ako at tatanggalin ko Jing ang palaya. Hindi ang palaya ulam na, ayan. Binili ko to sa palengke ng Marikina, yung yan. Longganisa ulam namin. Tapos, typical na Pilipino, mga kababayan, natatandaan nyo kahapon, yung ulam namin, sinigang na baka, yun yung sabaw. Diba? Yun yung sabaw. Sabaw ng sinigang na baka, kanin, tapos, on the side, etong longganisa.
O yan, hindi ampalaya yung ulam namin at saka hindi kami magiging ampalaya kasi etong mga sinasabi namin dito sa aming vlog, mga kababayan, mismong napapanood niyo na, 'no, sa mga balita, mga kababayan. Do'n sa mga sa balita na ano ha, sa balita ng mga GMA, mga UNTV, yung may mga prangkisa pa. Okay, hindi do'n sa balita nung mga magiging vlogger na legit vlogger na. Okay? So hindi kami ampalaya dito. Longganisa ang ulam namin dito. Sabi ni, "Ano ba? Feeling pogi ka, Banateros topic mo para may troll kayo." Ano? Hindi ko maintindihan 'tong sinasabi mo. Feeling pogi, ang sinasabi ko nga dito sa mga viewers dito, walang magta-type, walang mag-aano ng pogi-pogi, eh. Oh, ikaw lang nakaisip niyan. Ano, ikaw kung ano-ano pinapasok mo. Galit, G na G ka na ba? Oy, Jing, baka mamaya naman ha, ako pa maging kasalanan ng pagkategi mo diyan sa kinauupuan mo. Baka tumataas na yung alta presyon mo. Kailangan meron kang ano diyan, meron kang tabletas para kapagka yung medyo talagang G na G ka na sa'kin, mahaba pa 'tong vlog na 'to, kaumpisa lang o 10 minutes pa lang, 'no? Baka 'pag umabot ka ng 50 minutes, baka tegi ka na diyan, nakagano'n ka na, nangingisay ka na 'no, sa galit. Hinayupak 'tong Mark Ramos na 'to, baka gano'n ka na. Kaya ang gawin mo, kunin mo yung pampakalma mo, ilagay mo sa gilid mo habang pinapanood mo si Mark Ramos, okay? Dahil ito, mga kababayan, hango po at base po sa mga balita ng mga lehitimong mga tagapaghatid ng balita, hindi yung doon sa mga mawawalan na at matatanggal na ng tuluyan yung kanilang prangkisa. Okay? Masakit to. Masakit na masakit to. Hindi kagaya nung Banateros mo ay kapag binanatan sila, babanat ng ano, ano yan, ganito. Babanat nung ano, tipo bang hindi do sa topic, ang banat sa'yo, direkta sa'yo, yung pagkatao mo. Ganon kayo doon, di ba? Ganon kayo. Next, mga kababayan, ituloy natin to. Masakit-sakit pa to, ano, Jing? Mahaba-haba pa to. Okay? Dahil ito, mga binabalita doon sa talagang legit na tagapagbalita. So, nasa na tayo? Yan nga, mga kababayan. So, ngayon, sino po ngayon, no? Ang nakikita niyong lumalabas yung mga katotohanan na sinasabi. Mga kababayan, hindi pwedeng pabango to ni Senator Trillanes, mga kababayan. Dahil ito po, yung mga salita, no, na narinig natin, mga kababayan, yan po, binigkas na at sinabi at lumabas sa bibig ni dating Senador Trillanes 6 years ago na. Mahigit 6 years na, mag-8 years na o 7 years. Mga kababayan, 7 years na. No, mga bossing. So kaya hindi pwedeng sabihin, si Sentry nagpapabango ngayon. Ngayon, kaya bumabalik, no? Kaya nai-interview, kaliwat kanan ang interview ni Senator Trillanes ngayon, mga kababayan. Bakit? Yung mga sinabi niya 7 years ago. 6 years ago. Hindi ko kabisado ko ilang taon na nakalipas 8 years ago. Ngayon po, no? Nagsisilabasan, mga kababayan. Ako, lagi ko tinatawag na sundalong kanin dati yan. Lagi kong sinatawag na trililing yan. Hindi nga lang sa vlog ko, mga kababayan. Pero, Diyos ko naman po, mga kababayan, kitang-kita na natin, no? Nasa mga mata na natin, nasa mga balita na. Nandiyan na yung yung mga patunay. Bakit pa tayo magbubulag-bulagan? Bakit pa tayo nagbubulag-bulagan? Ako po, naniniwala ako kaya yung subscribers natin, although patuloy po tayo, huminto tayo, 8 buwan o 1 taon din yata tayong huminto mga kababayan Ako po, naniniwala ako kaya pataas ng pataas yung bilang ng subscribers natin, mga bossing. Dahil dun sa pag-aanalisa natin na hindi tayo nagiging bulag no? Hindi tayo nagiging, hindi natin ina-idolize yung mga politiko. Kapag may nakita tayo, wait, teka lang. Mali na yun magsasalita tayo, mga kababayan. Kaya lang, yung iba, lalo na sa DDS, nakita na nila, narinig na nila, na ang dating Pangulong Duterte, sinabi, nagdudurog si PBBM, binawi.
Tapos nagdudurog ulit, tas binawi na naman, laban-bawi na. Tapos ay naku. Ngayon nagiging katawa-tawa kayo diyan. 'Di po ba? Dito sa vlog natin mga kababayan, kapag 'yun ang kagandahan, 'no? Nang walang nagbabayad sa'yo, wala kang natatanggap na kahit ano. Kahit sino puwede mong ano, batikusin, mga kababayan. 'Pag nakita mo talagang mali, oh, puwede kang bumatikos. Pero paano kung ganito, kunyari mga bossing, binayaran ako, nakakita ako ng mali do'n sa tao na 'yun. Ngayon hinihingan niyo ako ng opinyon, "Boss Mark, ano opinyon mo dito sa ganitong tao na 'to? Ano masasabi mo?" Kasi binabati ko siya. It's either hindi ko i-vlog 'yan, 'no, dahil binabayaran niya ako, or idepensa ko siya, which is mahirap. Mga kababayan, napakahirap po nun. Makikita niyo 'yan, hindi ako nagsasabi kung sino yung may bayad na mga vloggers, pero mararamdaman niyo po 'yan. Yung mga mali na, 'no, sinusubukan pa din nilang i-twist. Yung mga kumpleto na ebidensya dun sa kabila, sinusubukan pa din nilang maging lawyer doon sa nagbabayad sa kanila. Ganun lang po yun. Be a righteous man, like the Kakampink at Dilawan. For them, what is right and what is wrong. Sabi ni Mamerto, Mike, bayad ka naman talaga, si Nino bossing mo. Si Nino? Ang bossing ko? Baka ako pa magpakain kay Nino Barsaga. Actually, ano ba ta? Hayop si Jing Panganiban. Ang tindi ng ano. Siguro nakita po ni Jing Panganiban, no? Jing, sa susunod pag nag-comment ka, palitan mo yung pangalan mo. Nagiging kahiya-hiya yung pangalan mo dyan. Ano? Mamaya i-search nila sa Facebook yung pangalan mo. Ikaw pala si Jing, ha? Ikaw pala yung engot-engot dyan sa comment section ni Mark Ramos. Susunod, magtago ka naman. No, wag mong ibalandra yung Jing Panganiban na pangalan na yan. No? Hindi naman sa pangmamaliit kay Nino Barsaga, kaibigan natin yan mga kababayan, no? Natutuwa ako na kapag kasama namin si Nino Barsaga, mga bossing. Napaka-cool na tao niyan. Pero yung sasabihin mo, bossing ko si Nino Barsaga, hindi ko naman minamaliit si kaibigang Nino. Baka ako pa magpakain kay Nino. Na baka ako palagi ang manlibre kay Nino. Para masabi mo na bossing ko si Nino. Parang ba? Ay, nako. Hey, shout out kay Kap Nino Barsaga. Boss pala kita, Kap Nino. So dumako tayo sa pangalawa mga kababayan. No? Dito